Magandang araw mga kapanabong. Ako nga pala si Jess Pineda, ang iyong kapanabong. Sa video na to ay pag-uusapan natin kung paano pumili ng malakas na manok na panabong. Mga kapanabong, sa mga bago pa lang dito sa channel na to, huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang bell para updated kayo sa mga susunod na tips. Number one tips. Katawan at tindig. Una, dapat tignan yung katawan at tindig ng manok. Dapat matikas, matibay ang likod, at matuwid ang tindig. Iwasan yung manok na parang lagi nakayuko o mahina ang pakiramdam. Tip number 2, mga paa at galaw. Pangalawa, tingnan ang paa at galaw. Yung panabong na malakas, mabilis gumalaw at matibay ang mga binti. Kung mabigat ang paa o parang pipilay-pilay, mahihirapan niya sa laban, mga kapanabong. Tips number 3, mata at kumpiyansa. Tingnan nyo ang mata, mga kapanabong. Dapat matalim, alerto ang tingin. Madalas yung manok na matapang ang tingin, yan yung may kumpiyansa. At hindi basta natatakot sa laban. Bonus tip mga kapanabong, huwag din kalimutan ang ugali ng manok. Kahit malakas ang katawan, pero duwag ang ugali, mahirap ipanalo. Mas maganda kung sanay na rin sa ensayo at training. Sa mga kapanabong ko, yan ang ilang tips kung paano pumili ng malakas na panabong. Ano sa tingin nyo? Alin dito ang pinaka-importante? Mag-comment lang kayo. At huwag kalimutan mag-like, mag-share at subscribe sa aking channel, Jessico TV, Jessico Pineda YouTube channel. Sandali lang mga kapanabong meron pa tayong tips. Ito Ngayon, ito na, mga kapanabong. Pag-usapan natin
ang vitamins upang manatiling malakas ang ating manok na panabong. Vitamin A. Kailangan ng ating mga manok na panabong ang vitamin A para sa malinaw na paningin. Vitamin D para sa buto at lakas. Vitamin D, kailangan natin mga manok na panabong yan. Vitamin E para mapanlaban naman sa stress. Hindi maiwasan na ang ating mga alagang panabong ay nai-stress din sila. Katulad din ng tao, nai-stress din sila. Kaya kailangan din nila ng vitamin E. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating susunod na video. Ito pa, isang tip tungkol naman sa pag-aalaga ng sisiw. Gumamit kayo ng kahon o kulungan o brooder box. Brooder box na kailangan may ilaw yung brooder box. Dapat mainit ang lugar kasi mabilis ginawin ng mga sisiw. Kaya kailangan may ilaw yung brooder box natin. Ideal temperature ng ating brooder box ay 32 to 35 degrees centigrade sa unang linggo. Pagkain, ito ang mga pagkain ng mga ating mga alagang sisiw. Starter feeds. Kailangan ng starter feeds muna para madaling kainin ng ating mga alagang sisiw. Siguraduhin na malinis ang kulungan. Kailangan malinis palagi ang kulungan at lagi silang may tubig. Yung sahig, kailangan lagi linisin sa umaga, sa hapon. Linisin nyo po para may makaiwas sa anumang sakit ang ating mga sisiw. Huwag hayaang mabasa ang lugar ng sisiw. Kailangan huwag basa yung lugar ng mga sisiw. Laging tuyo. Bigyan sila ng multivitamins kung kailangan para lumakas ang kanilang resistensya. Iwasan din ang sobrang dami ng sisiw sa isang kulungan. Iwasan nyo po na maglagay ng maraming sisiw sa isang kulungan. Hindi ito maganda. Sila ay magsisiksikan at magkakahawaan sila ng sakit. Kaya hindi advisable na masyadong maraming sisiw sa isang kulungan. Mga kapanabong, ito ay tip. Obserbahan lagi ang sisiw. Kapag nagsisiksikan sila sa ilalim ng ilaw, ibig sabihin malamig. Kapag lumalayo naman sila, ibig sabihin masyadong mainit. Adjust lang ang distansya ng ilaw. Kailangan adjust natin yung distansya ng ilaw. Kung may natutunan kayo sa ating tutorial ngayong araw, bigyan nyo naman ng like ang video na ito at i-share sa kapwa kapanabong para makatulong din sa kanila. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon para update kayo sa susunod ng mga tips. Salamat mga kapanabong sa panonood. Kung gusto nyo, panoorin nyo itong susunod na video dito. Kita-kits uli sa susunod na Alaga Tips ni Jessico TV, Jessico Pineda YouTube channel. Salamat po sa inyo.